magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Siyempre sa Luzon, Visayas at Mindanao at mga banateras worldwide. Shout out po sa inyo. Muli po, nagbabalik Coach Oli News PH o Coach Oli na lang. At ako'y magpapaalala lang ng kaunti. Pagpasok nyo pa lang, i-like nyo agad itong vlog na ito. And sana doon sa mga hindi ko pa po subscriber. Ayan, nagpapaalala ulit sa YouTube sa akin. May message ako. Hoy, Coach Oli. Karamihan. Hindi, ito, totoo to ha. More than 50% daw ng manunood ni Coach Oli ay hindi pa po nakasubscribe. Kaya baka naman po pwede. Paki-check nyo kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi, mag-subscribe po kayo. Nang sa ganon, kung may ilalabas akong vlog, sana masuportahan ninyo. Okay, so hindi na po natin pagtatagalin. Ito po ang magiging topic natin. Tropa ng mag-asawa, patay. Ang brutal, no? Tropa ni Marcos at ni Lisa patay dahil sa cocaine. Antindi, no? Kumpirmado na. Hindi po lang Pilipinas ang nagbalita, hindi lang po kung sino-sinong vloggers ang nagbalita, hindi lang po kung mainstream media ng Pilipinas ang nagbalita, pati Amerika. Nako, delikado na. Yari na. Okay, pangalawa. Eto pa, si Risa Dawit. Malapit na ring ikulong. O yan. Nako, good news lahat yan. Maganda tong pag-uusapan natin. So hindi na natin pagtatagalin dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Simulan natin dito. Nako, yari ka, Lisa. Nadali ng Coke. News 5 po ang nagbalita nito, ha? News 5. Ha? Hindi ko sino-sinong vlogger. Hindi ko sino-sinong ano dyan? Media. Baka mamaya sabihin nyo, fake news na naman kami. News 5, nadali ng Coke. ng Coca-Cola. Nasawi ang 44 anyos na negosyanteng si Juan Paulo Tantoco dahil sa umanoy. Binura ko lang yan, cocaine po yan. Dahil sa droga kasi kaya ako binura yan, i-check nyo lang sa News 5. Kaya ako lang binura yan na dinerd ko kasi nag-a-add suitability si YouTube. Ayon sa opisyal na medical report ng inalabas ng Los Angeles County sa Amerika, base sa findings ng medical examiner, cocaine effects ang sanhi ng aksidenteng pagkamatay ni Tantoco sa loob ng isang hotel sa California noong March 8, 2025. Nako, malaki pong problema natin. Ay, nako. Palitan ko lang muna yung picture, Jaran! Pinalitan ko kasi pag kami mga ganung picture, nadadali tayo ni YouTube. Nagagalit siya dun sa may mga salitang coke, yung mga ganon. Sa katunayan, yung nag-add suitability nga yung inihilang sako. Ayoko na ipakita yon. Ang konti tuloy ng views kasi na-add suitability, no? Pero eto, pambihira. Ang bait-bait ng editor ko, ang bait ng editor ko sa'yo, Lisa. In fairness, may itsura ka dyan sa picture na yan. Mabait yun Mabait yung editor ko. Si Santing ko kaya yun. Fake news ka. Bakit yan ang picture? Hindi naman yan talaga ang totoong pagmumukha ni Lisa. Pambihira. Nako, teka muna. Meron tayong babasahin. Kasi ito, namatay. Droga. Sa hotel. Sino kasama? Tinanong ko, meron akong best friend. Ang pangalan ng best friend ko ay si GP. So, ang sabi niya, tinanong ko si GP. Ang apelyido niya ay Chat. Ang pangalan niya GP. Sabi niya, ayon sa ulat ng Los Angeles County Medical Examiner at ng Hollywood LA News, si Juan Paulo or Paui Tantoco ay kasama sa Estados Unidos bilang bahagi ng entourage ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Patay ka rito. Patay ka rito, Lisa. Buti na lang maganda yung picture na nakalagay mo dyan. Namatay siya noong Marso 8, 2025
sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills, California dahil sa aksidenteng overdose ng cocaine. Ay binabati ko nga pala yung aking kaibigan nung ako'y nagpunta dyan sa LA. Siya po ang nagpasyal sa akin. Inikot-ikot niya ako dyan sa Beverly Hills. So, shout out sa iyo, Wendell. Kuya Wendell, shout out sa iyo. Inikot-ikot niya ako dyan sa Beverly Hills at pinakita niya, ayan, diyan namatay yung tropa ni Lisa, dyan sila naka-check-in. Naku, pambihira yung kaibigan ko, chismoso pa. Oo. Nag-check-in sila dyan, oo, patay. Oo, sabi, pero hindi ko binalita yung kasi, usap-usap lang yon kasi ayaw natin nagbabalita ng hindi galing sa mainstream media. Eto na. So tumama ka, Wendell. Kuya Wendell. Tumama ka. Itago na lang natin sa pangalang Wendell. Pero nag-check-in daw tong dalawa. Isang hotel, hindi naman siguro isang kwarto, kadiri naman. Tapos siguro nag-pot session, patay yung isa. Hindi natin alam kung nag-pot session din si Lisa o hindi. Kayo na lang kayong magsabi, sa tingin ninyo, tumira rin to si Lisa. Tinanong ko pa, makulit ako, sino-sino ang kasama niya nung namatay? Baka una-unahan, sabi, First Lady Liz Araneta Marcos, bahagi ng entourage ng MIFF sa LA. Hindi lang to New Yorker. Hindi lang siya very New York. Very Beverly Hills pa. Di ba? Very Beverly Hills. Nagkautal-utal. Very Beverly Hills. Patay. At si Dina Arroyo Tantoco, ang misis ni Paulo na masasabing nasa kanya rin sa LA. Ay nako. Pasok, Claire! Pasok, Claire, ipagtanggol mo ito. Baka na naman sasabihin mo, Claire, wala kayong detalye patungkol dyan. Kasi ito si Claire, pag patungkol sa Marcos, lagi ang sagot walang detalye. Pero pagdating kay BP Sara, ang daming masasabi, pero dali kayo dito. Kahit anong mangyari, Marcos, dali ka rito. Una, bakit itinago nyo to? Di ba? Kasi alam ko, sasabihin na naman niya ni Claire, wala kaming detalye, pero fake news yan, di ba? Pag-usapan na natin kung ano mga sasabihin nila. I-general nila to i-generic nila ang sagot dito. Ida-downplay nila. Sasabihin lang nila, fake news lang yan. Alam mo, kahit fake news yan, nakasama ka, Lisa, dapat may namatay sa entourage mo. Ano ba naman, nagamit mo ang pera ng taong bayan at kahit hindi mo gamit ang pera ng taong bayan, may namatay na sa cocaine sa ibang bansa. Kasama mo kahit hindi ka dawit, kahit hindi ka kasamang nag-pod session. But the fact remains, namatay dahil sa cocaine. Di umano, News 5 ang nagsabi niyan. Ba't hindi ka nagpaliwanag? Ba't hindi kayo nagbalita? Doon pa lang in bad faith na kayo Doon pa lang. Isipin mo. Yan ay obligasyon nyo sa Pilipinas na magpaliwanag. Kasi meron na kayong sabit Di ba nga sinabi ni PRRD, bangag yung asawa mo at kayong dalawang mag-asawa nagko-cocaine? Alisin na natin, hindi ako para mag-decide kung bangag nga kayo, addict nga kayo, o sober kayong mag-asawa. Pero meron na ganong issue. Tapos may namatay cocaine din. Niha-niho, wala kayong paliwanag. Yan po sinasabi natin. Alam mo, kaya si Marcos, yung asawa mo, ayaw ng taong bayan. Dahil walang pakialam sa Pilipino. Hindi nakikinig. Kung kayo nakikinig, alam nyo na ang hinaing ng Pilipino. Duda na sila sa inyo na kayo ay mga adik. Pambihira naman. The least that you can do. May kasama kayong namatay dahil sa overdose. Dapat nagpa-press con kayo. Nagpa-interview ka na rin Di ba?
May interview nga kayo dyan kay sino to? Si Katunying. Ano masasabi nyo rito, Katunying? Fake news? Ano masasabi nyo rito? Claire, fake news? Ano pa sasabihin niya pwede? Hindi kami kasama doon. Kahit na hindi kayo kasama doon. Sasabihin nyo, ay hindi namin alam yan. Kahit hindi nyo alam. Member ng entourage ninyo, namatay. Wala kayong paliwanag na ginawa. Duda na ang tao dyan. Mati kayo rito. Mati kayo. Kasi kung itinago nyo sa mga Pilipino kung saan meron kayong mandato at may utang kayo sa Pilipino dahil sila ang nagluklok sa inyo, may karapatan sila sa impormasyon at itinago ninyo, mati na kayo dito. Ibig sabihin, ito chances are, addict talaga kayo. Nagko-cocaine talaga kayo. Unless magpa-drug test kayo. Hair follicle test. Pero kung hindi talaga kayo magpapa-drug test, people will assume, including me, addict kayong talaga. Ang dami na eh. Ito mating-mati. Anong sabi ni PRRD? Pinangalanan niya cocaine. Ito namatay sa cocaine. Kasama mo. Kasama mo man sa kwarto o hindi. Kasama nyo sa hotel. Kasama sa entourage ninyo. Namatay. Tahimik kayo. Guilty. Yan ang dating yan. Guilty yan. Alam mo, may kasalanan kayo dito. Ngayon, let's assume. Okay, di ko sila pinagbibintangan. Let's assume talagang hindi sila addict. Kanina yun na example natin at hindi kasama. Bakit hindi sila nagpaliwan? Ngayon, let's assume. Nag-pot session sila. Assuming lang Okay. Pinag-uusapan lang natin yung mga pangyayari. Nag-pot session sila. Kayo pumatay dyan. Kahit sabihin natin na hindi nyo pinatay yan. Pero dahil kayo ay kasama niyan. Dawit kayo, naalala nyo yung namatay? Nung New Year? Di ba may namatay? Sa hotel? Dawit. Dawit din kayo kung kasama nyo yan. Kung nag-pot session kayo at na-overdose diyan, dawit kayo. At bakit kayo gagawa ng kalokohan sa ibang bansa? Assuming lang kaya nyong kontrolin ang Pilipinas. Pero ang Amerika hindi nyo kayang kontrolin. Kaya lang meron silang immunity. Kaya lang ito si First Lady, as far as I know, wala siyang immunity. Ang presidente may immunity. So, hindi natin sure kung may immunity to o hindi. Pero kung talagang nag-pot session sila doon, murderer kayo. Kayo pumatay dyan. Maybe not directly. Merong kasabihan. He who is the cause of the evil cause is of the cause. Ano yun? Nagkagulo. The cause of the cause is the cause of the evil cause. Puro cause. Ano ba yung cause na yan? Ang ibig sabihin nun ay paliwanag na lang natin sa isang magandang halimbawa. Halimbawa, dahil ang isang babae ay niloko yung lalaki. At sobrang nasaktan. Dahil sa sobrang sakit, pinagpalit siya. Halimbawa, pinagpalit siya sa katrabaho. Kunwari artista sila. Kunwari lang artista. Yung magsyota, yung babae, kumalantari ng ibang artista. Pero meron silang show, so lagi silang magkasama, kaya nga naging magsyota dahil magkasama sila sa show. Yung pala, yung babae may kinakalantaring iba.
at nalaman ni lalaki. Nag-overdose. Patay. Example lang po sa example na yan. May kasalanan. Ang dugo nung lalaking yun. Bagamat hindi ikaw ang pumatay sa kanya at nag-suicide siya. The blood of that person is in your hands. Sagutin nyo yan. Sagutin nyo yan sa batas ng Pilipinas, sagutin nyo yan sa batas ng Diyos. Same thing dito. Nasa kamay ninyo ang dugo niyan. Di ba? You are the cause of the evil cause. He who is the cause is the cause of the evil cause. Kasi kung hindi nyo niyaya or pinagsabihan nyo man lang sana, oy, nasa ibang bansa tayo, bakit kayo magko-cocaine? Hindi sana namatay. Assuming lang okay? Dalawang side po yan. Sinasabi ko yung hindi talaga kayo kasama, hindi talaga kayo nag-cocaine. At yung isang side nag-cocaine kayo. In any case, mati ka na rito, Lisa. Kasi kung hindi ka man talaga nagko-cocaine, dapat nagpaliwanag ka sa Pilipino. At kung kasama ka nga nag-cocaine yan, wala ka ng lusot. Ito nakakatakot. Sabihin ko sa inyo mga Pilipino. Ito sa atin lang Baka mamaya, baka lang naman, mamaya, magamit ito. Tandaan natin si Marcos pupunta ng US. At ito ay matagal nang nangyari nung March. Pero muling gumagalaw ngayon. Kumakalat ulit sa balita, sa katunayan ay pati News 5 binalita na ito. Baka mamaya, kahit anong kondisyon hingin ng Amerika kay Marcos, ibigay na niya. Para lang, hindi siya awayin ni Lisa. Kasi may kalalagyan to si Lisa. Kung sakaling totoo, kung sakali lang totoo, yari siya sa Amerika. Hindi niya teritoryo yun. May nagawa siya dong mali. Sa katunayan, asa na nga ba si Lisa? Yan ang isa pang question. But anyway, asan man siya, nasa Malacanang man siya o nasa White House siya, medyo yung timing ng labas nito nakakatakot. Baka mamaya tuluyan ng ibenta ni Marcos ang mga Pilipino kapalit ang asawa niya. Huwag naman sana. Yan ang medyo nakakalungkot dyan. So ito lang masasabi ko dito. Antayin natin mag-develop tong story na to. Pero no amount ng pagiging sarcastic ni Claire, no amount of explanation ni Claire, no amount of patawa-tawa mo, kasi alam naman natin to si Marcos pagka-guilty. Ay, magpa-drug test ka na. Why should I? Bangag ka raw, sabi ni PRRD. Fentanyl. Di ba? No amount of tawa-tawa mo, Marcos, na ma-explain to at maaalis na to sa utak ng mga Pilipino. The only thing para malinis mo pangalan mo dito, drug test. But the presumption, if you will not take the hair follicle test, you are a cocaine addict. It's not the other way around. You are not in trial here. You are in trial in terms of trust of the Filipino people. You are not in court trial. So wag nyo kaming sabihan na kami ang maglabas ng ebidensya. Ang pinag-uusapan dito, tiwala ng taong bayan. At kahit bali-baliktarin ninyo, hindi na maibabalik ang tiwala ng mga Pilipino sa inyo kung hindi kayo papadrug test. Dalawa na ang taong posibleng napatay ninyo indirectly. Huwag naman sana. Uulitin ko. Even yung kay PRRD. Pag namatay si PRRD,
lahat ng explanation gawin ninyo. Pero, indirectly, ang dugo ni PRRD ay nasa kamay ninyo, Marcos. Kayo ang nagpadala doon at sinasabi na magkaroon ng ibalik sa Pilipinas, ayaw nyo. So pag may masamang mangyari kay PRRD, indirectly you are guilty of murder. Nasa kamay ninyo ang dugo ng isang dating presidente na nagpalibing sa tatay nyo sa libingan ng bayani, na ang kanyang anak ang nagpanalo sa iyo, Marcos. And yet, kinuha mo ang buhay ni Tatay Digong. Wag naman sana mangyari. Nakakalungkot po ito. Pero sa tingin ko, the evil is too much. Alam mo, naalala ko yung nangyari dyan sa sa Egypt. Talagang pinatigas na ng Diyos ang puso ni itong Pharaoh. Hindi na sila talaga nakaalis ng hindi sila talaga paalisin sa Egypt dahil sa kasakliman, sa kapangyarihan. The evil is too much. Same thing here. The evil is too much. Bato na yung puso eh. Pinatitigas na yung puso. So kahit anong mangyari, titigas ang puso until kinain sila ng dagat. Ako sa tingin ko lang, this will happen here. Until kainin sila ng dagat or kainin sila ng lupa, hindi titigil itong mga ito sa kasamaan. Next topic po tayo. Eto, pag-usapan naman natin. Si Risa, yari, dawit din. Malapit ng makulong. O sige, pakinggan natin to. Na-reveal na kung anong tunay na pagkatao mo, Risa Ontiveros. Nako, yari Ang ka. pinakamagandang mangyayari dito, she will have to testify. Oh, maghaharap kami sa hukuman. Oh, wala sa Senado. Wala. Oo. Ay, nako, yari. At kung ayaw niya mag-testify, tatawagin ko siya as hostile witness. Oh. At sa loob-loob ko habang kami nasa hukuman at ako'y abogado for 33 years. You're in my world now, Nako. baby! Wala kang parliamentary immunity niyan! Nasa hukuman ka, baby! Mundo ko yan, baby! 33 taon ako nasa hukuman, baby! Hindi ba ako pwedeng pakontrol dyan, baby? Mga kaibigan. Na-reveal na kung anong tunay na pagkatao mo, Risa Ontiveros. Yan, nako. Bitag si Risa. Risa, ang tanga mo. Hindi po mura yun ha. Tanga, it just means stupid, sabi nga ni PRRD. Oh, stupid lang ang ibig sabihin yan. So hindi mura yan. Pero ang tanga mo, Risa. Hindi, kasi tinan mo ha. Alam naman natin, this is public knowledge again. Wala tayong sinisiraan, pero alam naman natin lahat na yung mainstream media ay kakampi nila. Tama or tamang-tama? Sige. Pakilagay nyo sa comment section. Ang mainstream media bayad. Kakampi nila. Hindi man lahat, pero karamihan. Kung tumahimik si Risa, tatahimik din ang mainstream media. Di ba? Madaldal si Risa. Naobliga yung mga kakampi niyang bayaran na ibalita rin yung tungkol kay alias Rene. Tapos, nagreklamo pa siya sa NBI. Nagreklamo pa siya sa DOJ.
with matching media, di ba? With matching press con. Eh di kumalat yung balita. Yari siya ngayon. Tapos, dahil sa katangahan ng mga staff niya, sisantihin mo kung sino man yang bumulong sa'yo, kung staff mo o kapamilya mo o kapitbahay mo o kung sino man yan, kung sino yan bumulong sa'yo, dinimanda niya rin pati si Topacio. Di ba? Pati si alias rin ako sa tingin ko, yan ang gusto ni Atty. Topacio. At ako sa tingin ko, yan din ang gusto ni alias Rene. Bakit? Mahirap kalaban ng senator, ha? Pero pag ikaw na mismo nireklamo niyan, nasa DOJ na yan, at magkakademandahan na, labasan na ng ebidensya. So ako naniniwala, ako paulit-ulit kong sinasabi, si alias Rene, sangkatutak ang ebidensya niyan. Gusto niyan yung ginawa ni Risa. Dahil mailalabas niya sa korte. Tingnan nyo, tuwan-tuwa si Atty. Topacio. Bakit? May hawak siyang ebidensya. At mailalabas niya saan? Sa korte. Kaya lang naman matatapang yung ibang senador, lalong-lalo na yung mga ibang congressman, kaya lang naman matatapang yan. Dahil may immunity sila Hindi sila pwedeng mademanda. Kaya nga gusto niyan, hearing dito, hearing doon. Kahit mali-mali yung hearing nila, kahit parang tanga sila. Dahil, una, gusto nila mag-grandstanding, ang daming manunood. Lalong-lalo na yung mga congressman bobo na yan. Mga bobo naman yung mga yun Tingnan mo, pagkaiba ang iniimbestigahan nila, walang nanunood. Kaya gustong-gusto rin nilang iniimbestigahan si Sara at si PRRD. Bakit? Ang daming nanunood, milyon-milyon. Di ba? Nakakapag-grandstanding sila. Kaya ngayon, gusto nilang ituloy yung impeachment dahil makakapag-grandstanding na naman sila. So kaya matatapang yung mga yan, hindi mo na pwedeng kontrahin. Gusto pa yan, nasagot sa yes or no. Sila na ang abogado, sila na ang judge, sila pa ang pulis, sila pa magpupakulong sa'yo. Sila na lahat. May immunity sila dyan sa Congress. Yung mga congressman, yung mga senador, may immunity sila. Ay, eto nga sabi ngayon ni Atty. Topacio. You are in my world. Now, this is a different world. Korte yan. Hindi ka reyna dyan, Risa. Hindi ka pwedeng magsisisigaw lang dyan. Hindi ka pwedeng mag-alapadwano dyan na lagi kang galit. Labasan ng ebidensya yan. Punto per punto yan. Hindi ikaw ang hari. Kasi yan ang ginagawa ng mga congressman tsaka ng mga senador, di ba? Sisigawan ka, ano magagawa mo ron? Pwede mo ba sila i-contempt? Pag pumalag ka, contempt ka. So magpasigaw ka na lang ng magpasigaw para wag ka i-contempt. Di ba unfair? Sa korte, patas. Kaya ako nasasabi, tanga, itong si Risa at saka kung sino mang bumulong sa kanya, kung staff ba niya yun o abogado niya. Bitag siya dito sa dalawa. Korte to. Ngayon, dun mo ilabas. Di ba sabi mo, nag-text si sa'yo? Si alias Rene, Risa? Pakita mo ron. Laban na kay ebidensya kasi according to alias Rene, hindi ka raw nag-text. Sino nagsasabi? Sa tingin ninyo, sino ang nagsasabi ng totoo? Ilagay nyo sa comment section. Si Risa o si alias Rene? Makukulo. Ako sa tingin ko, makukulo. Ito, pinoprotektahan lang naman to ng administrasyon Makukulong to. Gasino ba naman? Sooner or later, magiging presidente si BP Sara. Isa tong nambababoy kay Tatay Digong. Isa ito sa nagpakulong kay Pastor Kibuloy. Isa itong tumutulak na itapon sa ICC si Pastor Kibuloy. Isa ito. Di umano, according to alias Rene na sinabi ni BP Sara,
pinatira nito, ibinahay din ni Risa. Kasama si alias Rene, magkakasama sila. Yung ICC witness. Tapos siya dyan. Teritoryo nila yan. Sabi nga, tama si Atty. Topacio. 33 years na siya dyan. That is his territory. Kumbaga sa sa Senado, teritoryo ni Risa yan eh. Para siyang isda. Para siyang pating. Dalahin mo ang isang tao sa dagat, kakarnihin siya talaga ng pating. Helpless siya. Sitting duck siya ron. Target siya ron. Wala kang magagawa. Pagdating sa dagat, yari yung pating. Ay yari yung tao. Parang ganun si Risa. Lamang dagat, yung tao, yung mga ordinaryong Pilipino. Yari ka talaga pag nasa dagat. Si Risa pumunta sa lupa. Teritoryo ng tao. Kahit anong laki mong pating, kahit ang lalaki ng ipin mo, pagdating sa lupa, hindi mo teritoryo yan. Karni ka dyan. Ha? Kahit pating ka pa, magiging kaya, kakarnihin kang magiging shark's fin ka dyan. Magiging ka, siomay. Di ba? Bakit? Hindi mo kaya doon sa lupa. Yan yung sinasabi ni Atty. Topacio. At sa tingin ko, yan din ang gusto ni alias Rene. Kasi sa Senado, wala ka talagang kapana-panalo. Pero sa korte, since may ebidensyang sangkatutak si Atty. Topacio at sangkatutak din ang ebidensya ni alias Rene, makukulong ka. Bakit? Sabi nga ni Atty. Topacio, wala kang immunity ron. So kung meron kang katarantaduhang ginawa, ikaw ay nagtatanim witness. Ako, marami akong gustong panagot sa mga pang-aabusong nangyayari sa ating bansa. Nandiyan dyan ang tanim bala, meron ding tanim baril kay Tebes, meron ding di umanong tanim witness kay alias Rene. Ngayon naman, may tanim. Sinasabi nila tanim buto, pambihira. Ang tagal-tagal na. Sumabog na yung Bulkang Taal. Yung sako buo pa rin. Tapos may natagpuan sila. Ilang sako na natagpuan nilang buto. Ako sa tingin ko lang, baka mamaya hindi naman buto ng tao yan, Boying. Baka naman buto yan ng bulalo. Alam nyo sa Tagaytay, di ba? Ay, sa Tagaytay, di ba? Anong una mong o-orderin sa Tagaytay pag ikaw ay dumayo ron? Ikaw ay turista, hindi ka taga ron. Pag turista ka, anong una mong titikman? Bulalo at tawilis. Baka sa dami ng nilulutong bulalo sa Tagaytay, hindi na nila malaman kung saan ilalagay. Tinapon sa Taal Lake. Baka yan yung natagpuan. Kasi, medyo to si Boying fascinated sa buto. Hulaan ko, lalabas na naman dyan si Fortune. Pambihirang buhay ito. Di ba? Ganyan din ginawa nila sa Bucor, may buto-buto silang nakita ron. Kinalkal pa nila yung yung Poso Negro, pasintabi sa mga kumakain. Buto lang pala ng manok, nag-chicken joy lang pala. Siguro merong kumain doon, nakita nila sa Poso Negro kasi doon daw tinatapon yung mga patay, so nakakita sila ng buto, kinalkal nila. Siguro may preso ron, dinalan ng pasalubong sa sobrang gutom nung preso, pasalubong sa kanya, bihira siya makatikim, chicken joy, pati buto kinain, hindi natunawan nung umebak. Sorry po sa kumakain. Umebak, dumiretso sa Poso Negro, nakita yung buto. Sabi ni Boying, yan na. Tawag pa si Fortune. Ayun pala, buto ng manok. Baka ganito rin to sa Taal. Buto ng bulalo. Bakit ba natin ina-explain?
It's ridiculous. Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Lahat na po ata sa Pilipinas tinatanim. Nagiging katawa-tawa tayo. Ang tagal na nun. Buo pa. Hindi inanod. Buo pa yung sako. Tapos nung biglang may lumutang. On the first day, on the second day, dami nilang nakuhang buto. Hindi ba? Pagdugtong-dugtongin natin. Hindi kaya itong mga ito ay ugali talagang nagtatanim? Kasi, again, ulitin ko, kahit si BP Sara sinabi, pati yung mga ICC witnesses, tanim. Pati yung pagbigay daw ng baril at pagdala ng baril dyan sa Glory Mountain kay Pastor Kibuloy, binigay kay PRRD at kay Sara, nilagay sa helicopter. Tanim din. Pati witness, tanim. Diba? Magkakakuntsaba tong mga to. Pasama ng pasama ang Pilipinas. Pero, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Ha? Ako sa tingin ko, delikado si Risa dito. Malapit na itong makulong. Sa akin lang naman. No? Alam naman natin, sa Pilipinas hindi talaga mabilis. But ang importante, umusad at para makamit ang hustisya ng mga tinatakot para sabi nga ng Biblia huwag kang maninira ng kapwa mo ng walang katotohanan. So, merong kailangang managot dito. Kung talagang sila ay nagtanim lang ng witness para mayroong siraing tao. So, pati to, no? Pati itong droga. Meron din dapat managot dyan. Nakakahiya po. Sa ibang bansa, namatay asawa ng opisyal, namatay kasama ang asawa ng presidente, yung namatay sa ibang bansa at ang kaso cocaine. Nakakahiya po. Meron po dapat managot dyan. Maraming salamat po. Paalala ko lang po doon sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo sa channel na ito at huwag nyo po sanang kalimutan i-like tong video na ito. Maraming salamat. God bless everyone.